Kaya nagulat din ako. Sabi ko, God, Lord, sabi ko, thank you. Kasi yun nga, yung pinagpe-pray ko, yun, naiiyak tuloy ako. Kasi nga, basta nasa point kasi ako nung buhay ko na yun, na gulong-gulo ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sabi ko, putya, ilang taon na ako. Wala pa akong basta yung wala pa akong naumpisa, wala pa akong naano sa sarili ko, gano'n. Ang hirap kasi yung pinagdaanan ko sa pag-aaral, putya. Parang bumalik ako sa pagiging estudyante noon eh. Ang hirap ng pag-aaral talaga. Kailangan seryosohin mo siya para may maisagot ka talaga sa exam. Kailangan mag-seryoso ka, kailangan mapanaginipan mo na yung mga vocabs na inaaral mo. Naiyak tuloy ako ng konti kasi ang hirap din kasi yung pinagdaanan. Yung pinagdaanan sa sa pag-apply sa Korea. Kung sa iba kasi madali lang yun, matatalino kasi sila eh, kaya nadadalian lang sila. Ako kasi medyo tanga-tanga ako eh, medyo slow ako eh. Ito na yung order natin. Kayo ba mga tol, suggestion nyo kung ganito, meron kayong ganitong pwesto, yan, naka-ready na siya dyan ha, yan, nakaganyan na talaga. Pangtindahan na talaga siya. Kung kayo ba, tutuloy ba kayo magtindahan na lang? O ano magiging diskarte nyo? Yon, good day mga tol. At medyo kanina pa ako gising, ngayon lang ako mag-aasikaso. Alas 3 na ng hapon ngayon, mag-aalas 4 na nga yata eh. Mag-aalas 4 na nga, oh. Ay, cellphone ko. Nasa tayo na naman, lazy day. 3:57. Hindi pa tayo kumakain. Pero kanina, umaga, alas 7 na kasi ako natulog kanina. Pero kanina alas 7. Nag-order ako ng burger, yung pang-almusal na burger. Bumili ako ng 2. Hindi ko na hindi ko na naligpit muna. Lazy day. Hindi natin siya niligpit. At ngayon, oras na, alas 4 na, di ba? Ngayon pa lang ako magliligpit na higaan ko. Nandiyan lang ako, nakahiga lang. Ganun lang. Habang nagpapatayaan ng ending. Ngayon, ano kaya magandang kainin natin? Anong pagkain kaya ang ayos? Trip ko sana kanina, burger tuloy. Trip ko sana kanina, pizza. Tapos hindi ako magkakanin. Tapos bibila ako ng manok. Hiba natin to. Teka lang, dami ko pa ang dadalhin. Kasi mayroon pa tayong charger na dala. Tapos mayroon pa isang cellphone. Tapos yung basura natin. Okay, let's go. Tignan ko muna rin kung may kanin tayo. Wala na rin pala akong cash dito eh. Magkano? 400 pesos na lang yata yung cash ko. 400 pesos. Kaya online tayo order ngayon. Pwede rin naman, pwede pa yung 400 naman. Makakabili pa tayo sa labas mo. Pero may naman sila utol dyan, may cash naman. Pwede naman tayong mag-cash out. Okay naman ang panahon ngayon. Ayos naman, so far so good. Yo mga tol, isang magandang umaga ulit sa inyong lahat. At tayo yung muna. Mag-aasikaso muna ng natin. Wala rin tayong kanin. Hindi ko maano kung magsasaing ba ako, bibili na lang eh. Hindi ko pa mapagdesisyonan. Ano ba ito mga nandito? Ano yan? Chorizo. Kaya muna tayo ng nuts. Almond. Kaya pwedeng gawin natin ngayon. Kaya tamad ako ngayon eh. Kaya tamad ako sa setup natin ngayon. Ayaw ko gumalaw.
Pag pag nag-pizza ako, gusto ko sana mayroong manok. Pizza as manok, no? Lubot na nga pala itong cellphone ko na isa, kaya pala dinala ko yung charger. Saksak natin. Alas 4 na. Tutuloy-tuloy ko na yung pagbablog araw-araw. Daily. Okay din nga siya kasi lumatagdag din yung watch hour natin. Makikita mo naman yan sa analytics. Kahit pa 10 yung views natin, di ba? Ayos lang. At least yung mission ko sa sarili ko nagagawa ko, which is yun nga yung pagde-daily vlog. Sarap kainin. Laureate. Wait nga lang muna, mag-isip muna ako kung anong pwedeng pagkain. Magsaing na muna siguro ako. Baka mga gano'n na lang tayo, manok. Order na lang tayo ng manok sa Grab. Kasalanan ng hindi ka ibigin. Pag ako pala mga tol, yung ganito, yung saingan ba, hindi mo na siya masyadong pinuhugasan, ganyan-ganyan lang ako, tubig lang. Yung karamate ko kasi dati sa Taiwan, di ba, sasain kami doon. Ayaw niyang pahugasan yung rice cooker namin kasi mapapanisan daw. Pag sinabon mo daw to, mapapanisan siya. Kaya dapat tubig-tubig lang. Ginawa namin yun, hindi namin sinasabon talaga. Hindi namin sinasabon talaga siya. So yun, napapansin ko rin, tumatagal yung sinahing namin doon. Hindi siya agad mapapanis kahit nandun lang siya sa rice cooker. Kaya naisip ko nun, totoo. Pero ewan ko kung dahilan yun talaga. Kasi yung sabon nga, di ba? Pag naano yung sabon niya, may chemical yung sabon. Siyempre, maganda rin, hugasan mo siya na sasabunin mo. Pero tignan mo naman kasi, malinis naman siya, di ba? Malinis naman. Solid al laro. Lechon. Ang tawag doon? Lechon manok. Minsan nakakamiss din magtrabaho no mga tol? Yung trabaho talaga Yung talaga may time in, time out, tapos merong break time, mga ganyan. Eh sa shop kasi, di ba? Anytime, break time dun eh. Pag walang customer, break time mo. Kung gigising ka ng maaga, yan yung ano eh. Yan yung 3 taon ko na hindi naranasan na ulit. Kasi yung pinaka-work ko na talaga ngayon, yung sa shop lang. Tapos mga side hustle natin. Ganun lang, doon na ako nagpo-focus ngayon eh. Kasi yun yung gumagana sa akin eh.
Sayang muna tayo sa tayo mag-order, di ba? Para pagkadating na order, luto na yung sinaing. Mindset ba? Mindset. Mamamatay kung nagkaamiti. Pag ikaw ay nasa aking tabi. Yun. Habang na yan. Are you ready to play the rumble? Tapos pala, kinakausap ko si Baby kung talagang paumpisahan na ba namin yung yung garden niya. Papabakuran na, ganun. Total, wala nang ulan, no? Tinanong ko muna kung magkano yung gagastos magagamit. Pero baka papa-estimate na namin yan. Kasi yun yung gusto niya eh. Yung meron siyang garden ba. At ako rin naman, ganun yung gusto ko kasi pwede ko rin mapaglibang-libangan yun eh, di ba? Tulad ngayon, ganitong oras, pahapon na. Pwede na akong tambay-tambay doon, magdidilig, di ba? Di ba, kahapon nga, nagdilig tayo ng mga halaman. Ganon ko lang siya tignan. At tignan natin kung kakayanin. Kasi meron ako 100 ngayon na hawak eh. 100 na hawak nandun sa bank account natin. So kung gagastos tayo ng 50 dyan, matatapos na siya. Okay na siguro yun. Kasama na yung mga labor, di ba? 50. Pwede na yun. Kasi yung, ewan ko kung magkano kasi yung hollow blocks eh. Isang hollow blocks. Hindi ko alam kung 20 pesos ba o 10. Wala akong idea sa mga ganyan eh. Eh yung mayroon si Baby na mga kamag-anak doon sa San Simon na pwedeng gagawa. Ganun. So, tignan na lang natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod. Ako kasi gusto ko na rin siyang ipagawa. Para yun, si Baby ay meron din pagkakabalahan dito. Kasi naranasan ko na dito yung wala kang gagawin eh. Yung talagang wala kang gagawin. Naranasan ko na dito. Siyempre probinsya eh, di ba? Medyo nakaka-boring talaga. Kaya ikaw na lang gagawa ng ano mo. Ikaw na lang gagawa ng pagkakabalahan mo. Ako, eto, vlogging. Isa na yung vlogging, isa na yung pagpapatay ako ng ending, yung mga side hustle ko, lahat yun. Yan yung mga pinagkakabalahan ko talaga. So, sa araw-araw na lumilipas, sa araw-araw ko rin na ginagawa yun. Yun, nalulusutan ko yung kada araw na malungkot. Hindi ako naiinip kasi nga sobrang busy. Ganon. Sa tutusin, busy pa rin eh. Oo, ganon, busy. Busy yung ano natin. Kaya nga hindi na rin ako nag-business ng iba. Kasi nga hindi ko nakakayanin na mahahaluan pa ng ibang gagawin yung ano ko eh, sistema. Sistema natin araw-araw. So, yun, ganun. Ganun ko lang siya. Kaya gusto ko rin, pagdating niya sana, di ba? Pagdating niya sana dito sa Pilipinas, ay meron din siyang pagkakabalahan. Kita nyo naman, no? Nung dumating siya dito, di ba? Ano kaagad siya ng mga halaman niya. Nilinis niya kaagad to, di ba? Tinanggal nila kaagad yung mga halaman dito, nilabas nila dyan. Nandyan lahat. Oh, sarap ng hangin, no? Ang lakas ng hangin. Nandyan lahat. Ganun. So, yun. Yun lang naman yung gusto kong ano yun. Tapos nga, di ba, naisip ko nga rin, nabigyan na lang siya ng sari-sari store dito. Yung pera natin, ibuhos na lang natin dito. Kunwari, si 100, di ba? May 100 ako. So, 20 mil siguro, meron na yan. May laman na. And sa sari-sari store kasi, ano ako eh, hindi ako masyadong fan ng sari-sari store talaga. Hindi ako masyadong sari-sari store kasi parang napaka-basic, di ba? Parang napaka-basic niyang business. Wala ka na ba iba maisip? Parang gano'n na lang sa akin. Parang gano'n sa akin yung dating eh. Wala ka na ba iba maisip dyan? Pwede naman mag-ano ka ng burger, di ba?
magtinda ka na lumpia. Alam mo, yung basta yung maiba naman ba? Kasi kada ano, di ba? Pag meron kang bahay, may pesto. Sari-sari store na lang ba yung choice? Although marami naman yung mayaman dyan. Meron, di ba? Meron naman sigurong yung mayaman sa pag-sari-sari store. Pero yun yung maraming tao talaga. Yung mabenta yung pwesto nila. Yung talagang, ano, yung may dumadaan talaga ng mga tao, di ba? Eh dito kasi subdivision, nasa loob tayo ng subdivision. So, yung dadaan dito sa harapan natin, yung mga nandoon lang din. Pero pwede mo rin gagawin is maging iba ka sa kanila. 24 hours kang open, mga gano'n, di ba? 24 hours ka nakabukas. So, dahil 24 hours ka nakabukas dito, pag nalaman nila yan, eh yung gate naman doon kasi sa labas, open lang eh. Pag nalaman nila yan, so yung mga nagiinom-inom sa banda doon, di ba? Nagiinom sa mga malapit sa'yo, ay pwede ka nilang pupuntahan. Lalo na kasi yung mga 7-Eleven, mahal kasi yan dyan eh. Di ba? Mahal, medyo may kamahalan dyan. So yun yung magiging, ano, yun yung sana, magiging diskarte ko. Pag talagang umpisa namin itong, ano, pag talagang umpisa namin yung sari-sari store. Basta, ano ko kasi nga, yung oras ba? Di ba, sari-sari store. Mag-open kami sari-sari store. Tapos, may mga araw na aalis kami. Katulad nun, di ba, bumabiyahe kami pa Nueva Ecija, papunta sa kanila, papunta sa San Simon. So, pag aalis kami, sigurado sarado yung tindahan. Di ba? Kasi si Mia nagbabantay ngayon sa shop. Kasi yung kapaligitan ko doon. Katulad ngayon, nandito ako. Ibig sabihin, si Mia naman, yung nandoon ngayon sa shop. Hindi lang ako pumasok kahapon kasi nga nahilo ako. Si Mia naman noon may pasok sa school kaya hindi siya nakapagbantay. Kung wala siyang pasok sa school, siya magbabantay sana. Kaya kaso may pasok siya. So yun lang naman yung ano ko pag may sari-sari store ka. Yung oras na lalabas ka ay wala ka rin benta, di ba? Hindi kagaya na naisip ko na online tirada. Mga buy and sell sa online, alam niyo ba yun? Alam niyo naman yun eh, di ba? Mga buy and sell sa online, yung pwede mong gawin kahit na, ano mo, tawag dito? Kahit na wala ka, di ba? Basta meron kang stock dyan, makakapagbenta ka pa rin eh. Kunwari, may stock ka, di ba? Ipopost mo sa online. So, yung tindahan mo, online, is nakabukas pa rin, 24/7. Pag may bumibili, di ba? Online lang yung sagutan. O pagkabalik ko, nasa labas ka, nakapag-sales ka, nakapagbenta ka. O pag uwi mo ngayon, saka mo palang asikasuhin yung items, di ba? Pwede yung gano'n kasi kadalasan ngayon, COD, pwede ka rin magpa-payment first. Hindi pa pala ako naka-order ng ano. Ito na lang ordering ko, lechon manok. Sa isang soft drinks para solve. Extra sauce ba tayo? Okay, extra sauce tayo. Chop natin. 447. Tapos bili tayo ng Coke mismo. Wala bang malaki? Ay, may malaki oh. Bili tayo ng ano, malaking Coke. Parang gamamaya, ay wala. Ayun oh, 1 liter. Royal Sprite. May maganda. Oy, Cobra, wag yan. Royal oh. Coke na lang 97. Palag-palag na yan. Yan 447.50 yung manok. Tapos Coke na 1 liter. Nagugutom na ako eh. Nakikita pala yung address natin. So yun, na-order ko na siya. At antayin na lang natin yan dyan. Yun lang kasi yung ano ngayon sa akin eh. Yan yung available na mga store. Nung tumingin ako, yung nasa Quezon City ako, yung tumingin ako sa Grab nila, dami mabibilhan. Sawa-sawa ka talaga. Madaling araw, kain ka ng kain. Pero mali yun, mali. Tapos ito yung card ko ngayon. Ito yung card ko ngayong araw. Yan, may mga iba na rin nagbayad. Yan, may mga bakante pa nga rin to. Pero lobat tayo, kaya charge muna natin yung cellphone natin. At kakain muna tayo. Nagsaing na rin naman ako eh. So yan mga tol, kayo ba mga tol, suggestion nyo kung ganito, meron kayong ganitong pwesto, yan,
Naka-ready na siya dyan ha. Ayan, nakaganyan na talaga. Pangtindahan na talaga siya. Kung kayo ba, tutuloy ba kayo magtindahan na lang? O ano magiging diskarte nyo? Gusto ko sana kung ako sana, gusto ko sana punuin to na mga damit-damit eh. Parang ukay, tapos may mga branded na ano, parang mga top grade. Yung mga ganyan, mga quality na damit na mumurahin, mga pangmasa. Kasi, kunwari, punuin ko to ng mga damit, di ba? Lahat yan, basta lahat na ng pwesto na to, damitan. So, yung mga malalayo, mga nasa labas, pwede yung papasyal dito, titirahin mo siya online, di ba? Pwede ka magbenta online. Tapos yung mga malapit sa area mo na kung gusto nilang magsukat, kung gusto nilang tignan talaga, pwede sila makapunta. Parang ito yung magiging, alam mo, showroom. Parang ito yung magiging showroom mo. Tapos open pa na ganyan yan. Bahala na. Ang dami pa tumatakbo sa isip ko eh. Ang dami pang idea na ano, habang wala pa si baby, kinakalikot-kalikot ko pa siya. Habang wala pa talaga si baby, inaano-ano ko pa siya. Na tinitignan-tignan ko pa talaga kung ano yung pwede natin isalpak dito. Pero siyempre, number one choice pa rin is sari-sari store. Kasi sari-sari store na to dati eh. Tapos, yung yun nga, sa garden nga, hindi ko pa alam din kung magkano yung magagastos doon. Kung ubus ako ng, kasi ito yung laman ng ano ko eh, bank account ko na ano eh, yung parang emergency fund ko. Pero siyempre, hindi ko na ipapakita yung ibang bank natin. Yung ano lang talaga, yung nakatabi lang para sa ano, yan, ito yung ano natin. Sa Maribank ako nagtatabi. Yan, 101. Kasi dito, kada gabi, yan o, mag-i-interest siya. 7.22 ang interest niya kada gabi. So, meron akong pera dyan na nakatabi. Pero siyempre, meron din akong utang, diba? Inutang ko nung nakaraan. Pinakita ko naman yun dito sa vlog natin eh. Umutang tayo. So, yun, isa yun sa binabayaran natin. 2 Gcash, meron akong utang, tas may motor tayong binabayaran, may bahay tayong binabayaran, may lupa tayong binabayaran. Bali yung 100k na yun is walang kwenta yun, di ba? Pagka kukumputin mo yung mga bayarin mo. Kaso nga lang, hindi naman ako humihinto eh. Araw-araw naman tayong gumagalaw. Araw-araw naman tayong dumidiskarte sa buhay. So, parang gumaganyan-ganyan na yung laro natin. Tapos, meron ako yung pera na yun. Pwede ko siyang gamitin pang business. Para yung business, susubukan titignan natin kung gagana. Ganun. Ang hirap no? Ang hirap na ganitong edad na. Ano na siya, di ba, 34 na ako. Parang malapit na tayo sa, ano ba, kasi pag nag-edad tayo ng 50, parang medyo ano na yan eh, di ba? 20 years na lang ang ano ko. 20 years na lang ang pinaka parang chance ko para maayos ko yung setup ng buhay ko ba. Kumbaga, sa 20 years na yun, kailangan maayos mo yung department mo na ganito, maayos mo yung department mo na ganyan, di ba? Financial, kalusugan, relationship, di ba? Kailangan maayos ko lahat to para pag edad ko ng 50, boom, naka-settle na ako, pa-sigar-sigar na lang tayo, no? Pa-sigar-sigar na lang, tapos pa-travel-travel na lang. Yun yung mailalagay natin dito sa channel natin. Sarap! Kung siya, pagka minsan napapakwento ako talaga, no? Yan, mga imagination natin kung magana. Pero mahirap tong ganito yung ikaw lang mag-isa tapos salta para kang baliw, di ba? Pero dahil ako medyo nasasanay na ako kasi medyo araw-araw ko na rin tong ginagawa eh. Araw-araw na rin ako nagbablog, di ba? Kaya nasasanay na tayo. Yan, yun lang naman yung sa akin mga tol. Kasi channel ko naman to, so parang diary ko to, di ba? So kung ano yung thoughts ko, kung ano yung nasa isip ko ngayon, kung ano yung gusto kong sabihin, pag-usapan, gusto ko lang siyang i-record dyan para sa akin, pagdating ng araw, meron akong video na babalikan, ganito pala, naisip ko na yung dati. Yan, plano. Tapos nagawa natin.
nangyari, di ba? Tapos nagkaroon ng resulta, nagkaroon ng magandang resulta. So sa sarili ko, di ba? Nakaka-boost 'yun. Kasi ginagawa ko yung mga pangarap ko di ba? Ginagawa ko yung mga pangarap ko, gumagalaw ako dito. Meron akong mga sinusubukan, di ba? Ganun ko lang siya tignan. At least ano ko sa sarili ko na may ginagawa ako para sa future ko, di ba? Meron akong mga sinusubukan. Kaya dito, vlogging natin, ginagawa natin to para sa future natin eh. Basta, mapapaliwanag ko rin sa inyo pag gumana siya. Masasabi ko rin sa inyo na kung bakit ko to ginagawa rin, pinagpupursigiduhan. Kasi nga, pagdating ng araw, ina-expect ko rin na may papasok din dito. Di ba? Kuwari, 60 na ako. Dahil nga, simula 30 hanggang mag-60, nagtuloy-tuloy ako araw-araw na vlog. O siguro naman may manonood na nun, di ba? O sa pagdating ko na 60, eto na, boom! Monetize na tayo. Pucha, di ba? Sarap nun. 60 ka na, pa travel ka na lang, pa bantay-bantay ka na lang ng negosyo mo, pa vlog-vlog ka na lang. Tapos sa vlog mo, tuloy-tuloy yung pasok ng pa. Diba? Tuloy-tuloy yung pasok ng pera. Kahit na hindi malaki, kahit maliit yan, basta tuloy-tuloy, pera pa rin yan, di ba? Papasalamat pa rin natin yan. Ganon. Ganon ko lang na tinitignan yung mundo ko eh. Ganon lang ako magbase sa kanya. Pero siyempre yun, sa August 10, ano na naman, sa August 10 ay massive selection na naman na papuntang Korea. KLT21 kami, naubos na yata yung mga KLT20 eh, nakalis na lahat. So pinaka last batch daw is yung KLT21. Yun yung mga nasa roster ngayon hanggang KLT24. 21, 22, 23, 24. Di apat na batch. Ngayon, yung 22 daw is expire ngayon yung mga roster nila. Expire ngayon yung roster ng KLT22. Tapos active yung roster ng KLT21. Itong KLT21 na to, ito yung pinakamarami. Kasi itong 23, 24, mga ano lang to, hundreds lang. Yan, ganun. So, mas may chance yung 21 ngayon, di ba? Mas may chance tayo. Kaya yan yung isa sa pinagpe-pray natin na mapasama tayo doon. Kung talaga mga tol, di ba, lagi kong sinasabi, paiba-iba ako ng isip, paiba-iba ako ng iisip ko rin na kung ano na lang yung ibibigay sa akin, doon na lang ako. Kasi si God yung nagdidesisyon nga, di ba? Si God yung nagbibigay ng buhay mo. Kumbaga, kung saan kanya nilalagay. Ibig sabihin, may purpose, di ba? Katulad nun, yung pag, di ba, sa Taiwan ako, ang dami ko munang in-applyan talaga bago ako umuwi ng Pilipinas. Ang dami kong in-applyan doon kasi alam ko na patapos na yung kontrata ko, ilang buwan na lang. So, nag-print ako ng marami resume. Pinuntahan ko yung mga malapit na company dun sa area namin, ng company ko na yon. Nilibot ko yon, pinagpapasahan ko ng resume, tapos sumasali ako sa mga group kung saan ako pwedeng mag-apply. So yung mga sinasalihan ko mag-group, pag mayroong hiring doon, pinupuntahan ko. Nakailang apply ako, pabalik-balik, naubos yung pera ko hanggang sa gumagastos na rin si baby para sa akin. Kasi nga, minsan kasama ko siya nag-a-apply eh. Kasi gusto nga rin niya, mag-stay ako doon para magsama pa kami ng 3 years pa na matagal, di ba? Eh kaso nga hindi ako pinalad na makakuha ng trabaho. Kaya sabi ko sa sarili ko, baka may ano si God, di ba? May ano si God para sa akin, may plano. Doon ko pinagigihan mag-aral ng Korean language pag uwi ko. Nung nasa Korea na ako, ay nasa Taiwan na ako, nag-aaral na ako ng Korean language, nagbo-vocabs na ako niyan, nagkakabisado na ako ng mga vocabs. Ganun. Tapos yun nga, kumbaga nag-self-study na ako. Tapos pag-uwi ko dito sa Pilipinas, yun, nag-enroll ako sa malapit dito sa kila mama ng Korean language. Doon yun sa Apalit. Di nag-enroll ako, yun. Hanggang sa yun nangyari, nag-apply ako, di ba? Tapos nung nag-exam naman ako, yun, paiba-iba rin ako ng isip nung nag-exam ako, parang ayaw ko na ituloy kasi ang hirap na.
Ang hirap na ng mga lesson, ang hirap na ng mga kailangan kong pag-aralan. Ang hirap na ng mga kailangan kong kabisaduhin, mga ganyan. Sabi ko, di ko nakakayanan ito, mababaliw na ako. Kaya nagpapatay ako ng ending. Kumbaga, kaliwat kanan yung ginagawa ko eh. Pag may oras ako sa ano, nag-aaral ako sa shop. Tapos habang inaano ko yung ending. So yun, nabanggit ko lang, may purpose si God, di ba? Kasi nga, ako ito, pag uwi ko na Pilipinas, sa tutusin lang, hindi naman sa pagmamayabang, hindi naman sa binubuhat ko sa sarili kong bangko. Pag uwi ko ng Pilipinas, nung unang buwan ko, hinahanap ko na kaagad yung pwede kong gawin. Nag-isip na kaagad ako ng pwede kong gawin dito na para kumita ako kahit wala akong trabaho. Yun nga, isa yung pagpapatay ako ng ending. Siyempre, noong unang buwan, una to 5 buwan, wala pa ako noon, wala pa talaga ako nasisimulan na, inumpisahan ko pa lang yung mga yan. Habang nagbabantay ako ng shop, inumpisahan ko yung mga pwede ko nga pagkakitaan. Yung ending, yung mga side hustle ko online, mga load and play, lahat yan, pinasok ko. Lahat, sinubukan ko. Tapos si Baby, siyempre, dahil nga nagsisimula pa lang ako dito, si Baby, siya yung naka-guide sa akin. Nung wala akong pang-enroll sa school, siya yung nagbigay ng pang-enroll ko, yung mga ganun, nakasuporta talaga siya. Kasi ayaw niya rin nga na maging pariwara ako, di ba? Kasi alam niya yung hirap sa Pilipinas ba. So habang inumpisahan ko yung sarili kong galaw, andyan siya, nakasuporta siya, wala akong pangkuha na lisensya, pinadala niya ako pang lisensya. Pag wala akong pang budget, pinapadala niya ako. Hanggang sa yun, naka-recover ako, konti-konti. Hanggang sa, ito na ngayon kami. Yung dating bahay, nakasama ko sila mama, di si papa, 3 kami dito. Ako na lang ngayon. Ako na lang ngayon kasi nasa Quezon City na nga sila. Gawa ka lang dahil sa baha. Dahil sa baha ay inayawan na nila dito. Ayan, sa mga unang vlog natin, nandiyan yung mga throwback vlog ko. Nandiyan yung mga oras na binahatong harapan. Talagang ang lalim ng tubig nun. So yun, hanggang sa ganun. Tapos nakapasa ako sa Korea. Nakapasa ako dyan. Kasi pinag-pray ko rin talaga na gano'n nga makapasa ako kasi pangarap na bansa ko rin yan. At isa rin sa ko, kayo na po bahala Lord, gano'n. Isa sa pinag-pray ko, sinasabi ko kay God noon na siya nang bahala sa buhay ko. Kumbaga kung anong gusto niya ipagawa sa akin, doon na lang ako. So, yung pag-exam ko, ang dami kong mga classmate na magagaling. Pero kinulang ng points. Kasi kailangan 150 yung magiging total score mo eh. Kinulang sila ng points, kinulang 145 lang yung nag-score nila, kulang na isang tama. May mga ganun. Kasi parang 5 points yung doon eh. Meron 5 points yung score, ganyan. Basta isang tama na lang. Makakapasa na sila, pasang awa. Eh nung ako, putya, nagulat ako. Taas na score ko. Lumagpas sa passing score. Ganon, hindi naman sa sobrang taas, pero lumagpas siya sa passing score. Di ko alam basta kung 150 ang passing score. 165 ako, ganon. Sumobra ng konti. Kaya nagulat din ako. Sabi ko, God, Lord, sabi ko, thank you. Kasi yun nga, yung pinagpe-pray ko, yun, naiiyak tuloy ako. Kasi nga, basta nasa point kasi ako nung buhay ko na yun, na gulong-gulo ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sabi ko, putya, ilang taon na ako. Wala pa akong basta wala pa akong naumpisa, wala pa akong naano sa sarili ko, gano'n. Eh, ang hirap kasi yung pinagdaan ako sa pag-aaral, putya, parang bumalik ako sa pagiging estudyante nun eh. Ang hirap ng pag-aaral talaga. Kailangan seryosohin mo siya para may maisagot ka talaga sa exam. Kaya mag-seryoso ka, kailangan mapanaginipan mo na yung mga vocabs na inaaral mo. Naiyak tuloy ako ng konti kasi ang hirap din kasi yung pinagdaanan sa sa pag-apply sa Korea. Kung sa iba kasi madali lang yun, matatalino kasi sila eh, kaya nadadalian lang sila. Eh ako kasi medyo tanga-tanga ako eh, medyo slow ako eh. Ito na yung order na atin. Ano yan boss yung sa baliwag? Baliwag.
Teka lang. Ito rin pagkain natin. So ayan, yan yung pagkain natin. Pero babalik ako sa kwento ko. Yan, balik ako sa kwento natin. Kasi nung nag-aaral ako, hirap na hirap talaga ako sa pag-aaral. Yung iba nadadalian lang. Kasi nga, fast learner sila eh. Mabilis sila matuto. So, ako, dahil nga, abinado ako sa sarili ko, mabagal ako matuto, slow ako. Ang tagal ko makuha yung mga kailangan yung lesson na sinuturo nila. Sila, kumari ngayong oras na to, tinuro na. Nakuha na nila. Ako, kinabukasan ko pa yung mag-gets. Kailangan kong balik-balikan ko pa yun. Ulit-ulit kong babalikan para mag-gets ko. Sila, nag-gets na nila agad. So, ako yon yung slow learner. Kaya, sabi ko wala yata akong pag-asa na sa pagkukorea ko. Kasi nga, mahina ako ba? Para aminado ko sa sarili ko. Ganun. Sabi ko, putya, hirap na ito. Pero ito lang yung kailangan ko, sabi ko sa sarili ko. Parang ito lang yung kailangan kong gawin para may magbago sa buhay ko, ganyan nga. Kasi nga iniisip ko, laki na sahod doon, ganyan. Kaya talaga pinagpursigiduhan ko siya. Talagang, kung yung iba kong classmate, nakikita ko nag-ML, kung ano ginagawa pag uwi, nag-iinuman sila. Yun yung mga hindi ko ginawa. Ako, pinafokus ko yung sarili ko nun sa pag-aaral kahit ilang buwan lang. Ilang buwan na preparation. Pinokus ko yung sarili ko. Talaga, inaaral ko. Ang kapal na ng mga vocabs na pinagkakabisado ko noon eh. Kasi kailangan ko pa siyang isulat. Kailangan ko pa siyang basahin ng paulit-ulit. Alam mo yun? Kailangan ko pa siyang makita ng paulit-ulit para makabisado ko siya. So, sinipagan ko lang din talaga. Yun lang yung yun yung pinakapuhunan ko, yung sipag. Sabi ko, mahina ako, slow ako. Kailangan kung masipag sila mag-aaral, kailangan doblehin ko rin yung sipag ng pag-aaral ko, ganyan. Pero ang tagal kasi ng exam eh, putya, maabot na 1 taon. Diba, nag-graduate na ako sa learning center. Tagal ng exam, maabot ng 1 taon. Putya, naliligaw na ako ng landas, tinatamad na ako mag-aaral. Mayroong mga buwan na talaga hindi ko na binubuklat yung libro. Talaga hindi na ako nag-review, may mga buwan na ganun. Kasi nga, napagod na yung isip ko. Sabi ko, puta, hindi talaga ako makakapasa. Alam nyo ba, nung mag-exam na, naiiyak ako kasi yung pinagdaanan ko na yun eh. Pasensya na mga tol ah. So yun, yung araw na mag-exam na ako. Kuwari, alam ko na yung exam ko. Kuwari na lang, July 20 siya. O January 20 yung exam. So nung November pa lang, hindi na ako nag-aaral. Hanggang dumating yung January 20, hindi na ako nag-aaral talaga. Ang tagal kong walang review. Ang tagal kong hindi na nag-aaral. Di na talaga ako nang bukulat ng mga libro. Kaya sabi ni mama ko, papasa ka ba? Hindi man lang kita nakita nag-aaral. Kasi alam niya mag-exam ako eh. Sabi niya, papasa ka ba? Hindi man lang kita nakikita nagbubukulat ng libro. Hindi man lang kita nakikita nag-study dyan. Ganyan. Sabi ko, hindi ko nga rin alam pero pinagpe-pray ko na lang. Pinagpe-pray ko na lang kay God na sabi ko nga, kung ano yung purpose niya para sa akin, kung ano yung gusto niyang gawin ko sa buhay, doon na lang ako. So yun nga, talaga hindi na ako nag-review. Tapos, bigla akong sasabak sa exam. Kumbaga, stock knowledge na lang kung ano yung mga inaral ko nung masipag ako, yun na lang talaga yung alam ko eh. Di yun, exam na. Kabado ako pero chill lang pa rin. Kasi meron pa rin naman ako mga naiintindihan eh. So yun, di may mga tanong na sinasagutan ko lang. Hanggang sa natapos yung oras, tapos pagka-submit ko, boom! Di ba? Sabi ko, wala, putang ina. Kinikilabutan nga ako nun yung oras na yun eh. Wala, putang ina, pumasa ako. Sabi ko ganun. Tapos, nung pagpasa ko na yon,
Siyempre, pwede mo na makita yung mga ano mo, katabi mo, yung mga kung pumasa sila. Lalabas kasi doon sa computer, yun lang talaga yung lalabas, yung total score mo. Naka-screen lang yan dyan, nakalabas lang yan sa screen. Di ako, 165, di ba? Sabi ko nga lang, kunwari lang, gano'n. Parang hindi nakalimutan ko na kasi kung anong score ko eh. Basta lumagpas ako sa, kunwari nga, 150. 165 yung score ko. Sumubra ako ng 15, basta gano'n yung sa akin. Kung 100, 115 yung score ko. Basta hindi ko nakalimutan ko na. Tagal na kasi nung ano eh, nung ano na yun, exam na yun eh. So di pumasa ako, yung katabi ko, ang ano ng score nila, may 60, may 35. Sabi ko, ibig sabihin wala talaga silang nasagot. Eh ako, di ba, 165, sabi ko, bigla ako naging proud sa sarili ko ngayon. Sabi ko, putang ina, pumasa ako, di ba? Yung sinasabi ko nung una na ano, hindi ako papasa nito kasi ang hina-hina ako. Kumbaga, nagkakaroon nga rin ako ng doubt sa sarili ko eh. Di yun. Sabi ko nga gano'n. Tapos, dahil nga, parang naano ako nun yung pumasa ako, na parang na-starstruck ba? Sabi nung ano kasi, nung pagtapos ng exam, yung instructor sa harapan, sinasabi niya, lahat ng mga pumasa, tumayo. Kasi nga, pupunta kayo sa next room. Doon na kayo papaisihara sa next room. Yung titignan nyo yung mga numbers kung ilan to. Basta gano'n yung may kulay. Di nakatayo na sila lahat. Ako ngayon, dahil nga na-starstruck ako, nagulat ako sa score ko. Parang ano pa rin ako, nakaganyan-ganyan lang ako. Hindi ko alam kung ano nangyari. Paulit-ulit yung instructor doon sa harapan ng lahat ng pumasa, tumayo. Lahat ng nakapasa, tumayo. Sa English niya sinasabi yun Eh di nagtitingin na yung ano, kasi inuulit-ulit na ano, nakatayo na sila lahat eh. Siguro nakikita niya doon sa desk niya, sa computer niya, kung ano yung computer, kasi may number yung mga computer eh. Kung ano number yung mga computer na pumasa. Ako, hindi pa ako tumatayo. Tapos hanggang sa kinalabit na ako ng katabi ko, pre, tayo daw yung mga pumasa. Hindi ano na ako, bigla na akong bumalik sa ano. Ayun, tatayo nga pala. Tumayo ko. Yung pagtayo ko na yon, yung partas, lalakad kami sa kabilang kwarto. Pucha, alas gusto kong maiyak. Sabi ko, puta na, ito. Sabi ko, puta na, ito na, nakapasa ako. Sabi ko gano'n. Hindi ko naman ina-expect noon na ganito katagal. Pucha na, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakaalis. Di ba? Hindi ko naman ini-expect na tatagal ako ng ganito sa Pilipinas kasi na-expire na yung roster ko, nag-renew na ako, tapos ilang buwan na naman yung lumipas. Pero malayo-layo pa yung expiration ulit na pangalawang renew ko. So, yun talaga mga tol. Alas ngayon nga, kinikwento ko, parang gusto kong maiyak eh kasi parang napaka-imposible mangyari eh. Doon pa lang, di ba, nakakaano na, tawag dito. Pag kinikwento ko siya, naiiyak na ako kasi nga, ang hirap talaga ng pinagdaanan ko para maipasa ko yun, para mangyari yun, ganun. Saka, yun nga, yun, sabi ko sa sarili ko, parang ito na lang yung last chance ko na kailangan ko na itong makuha. Kasi nga, matanda na ako eh. Kailangan ko itong makuha, kailangan ko makapagtrabaho dito. Kailangan pag nagtrabaho ko dito, mag-ipon na ako. Ayusin ko na, mag-ipon ako, mag-ipon. Ayusin ko yung sarili ko, kalusugan ko, hindi ko papabayaan. No? Ganun yung lagi ko nasa isip. Ngayon, saka noon yung nag-a-apply ako, yung nag-aaral pa lang ako kasi nga, ang dami nagsasabi kasi pag nakatapos ka ng kontrata sa Korea, meron kang back pay na makukuha. Na ang back pay na yun ay abot ng milyon. So, yung milyon na yun, parang ang laking bagay na sa akin niya na panimula ako, di ba? Nakakapagpadala ako ng sweldo, nakakapag-ipon ako, tapos meron pa akong back pay na makukuha. Di ba? Yun yung inaano ko, yun yung tinatanim ko sa isip ko, kaya talagang gusto ko mag-Korea. Na pag nangyari yun, parang okay na. Di ba? Ayusin ko lang talaga yung pag-iipon, tapos umpisa ako ng business, pakonti-konti, ganyan. So, yun, ganun yung inaano ko. Ganun yung naisip ko. So, sabi ko, baka purpose din ni God na papuntahin ako ng Korea. Kaso nga lang, ngayon, hindi pa binibigay. Kasi, meron pa pala siyang gustong ipagawa sa akin dito sa Pilipinas na pinapa-build niya sa akin ngayon. So, yan yung binibuild ko ngayon na medyo gumagana na.
Kaya kahit nasa Pilipinas ako, hindi na ako masyadong nahihirapan kasi nga yung pinapagawa niya sa akin na binibuild ko ngayon is nagagawa ko talaga siya, ginagawa ko talaga siya. Ganon. Kaya naman, hindi ko na alam kung ano yung gusto niya talagang ipagawa niya sa akin. Mag-stay na lang ba ako sa Pilipinas? Total, eto na oh, di ba? Meron na tayong bahay, meron na tayong sinisilungan. Ang kailangan na lang natin trabahuhin, yung pambili natin ng pagkain. Yeah, pambili natin ng pagkain, pambayad natin ng bahay, di ba? Pambayad ng bills, kung paano tayo mabubuhay. Yun na lang yung naisip ko na kailangan ko na lang trabahuhin. Kasi ang tagal ng Korea eh, wala ano na tayo eh, di ba? Tagal eh. Kaya nasasabi ko sa sarili ko, baka dito niya na ako gusto. Yung pinagpe-pray ko dati ay hindi niya na ibinibigay. Kasi nga, okay na. So yun, namamatay yung ano natin kasi ang init na niya. Ganun pala yun pag mainit na. Ano siya, namamatay. So mamaya na ulit tayo mag-vlog. Yung mga tol, kakain na muna ako. Nag-hoverheat yung ano natin. Yung action camera, lumalabas siya sa ano eh, overheat siya. Kaya nag-overheat yung ano natin, yung action camera. Mamaya ulit tayo mag-vlog. Ngayon, kakain na muna ako. Yung mga tol, mag-umpisa na yung first game. Ang gagawin ko na ngayon is maniningil na muna ako. Mag-send na ako ng payment reminders sa mga bettors natin. Halos kakatapos ko lang din kumain. Ang dami na nga nag-send ng payment eh. Oh. Ay, habang naka-electric man tayo dito. Pero, habang naka-electric man tayo, nanonood, tapos kaso ng painting. So yun, kanina habang nagkikwento ako, hindi ko maiwasan na mag-i-emosyon. Mag-i-emotional. Mag-i-emotional sa kwento natin na yun kasi nga, yun talagang hindi biro kasi eh, hindi biro talaga na makapasa sa exam. Kasi kung tutusin, hindi na pwede yung hula-hula ka lang. Yung kunwari hindi ka talaga, wala ka talagang inaral na mga vocabs, ganyan. Hindi na kaya, hindi na pwede. Sa exam ngayon kasi meron din skill test. Yan, ganyan. Kailangan talaga, bigyan mo siya ng oras. Bigyan mo ng oras yung pag-i-study mo. So yun ako. Yan, mag-ano na muna ako, papa-ending muna ako. Habang nag-iintay tayo ng employer. Habang mag-iintay tayo na magkaroon ng employer. Sa mga kabats ko rin naman, meron pa naman ding mga hindi pa natatawag eh, kagaya ko. Meron pa naman din hindi pa nagkakaroon ng employer. Sa katunayan, marami pa kami. Kaya ngayong August 10 ba o excuse me. O basta August, meron daw massive selection. Patapos na yung third quarter na first game. Pero sa atin may 4 na bakante pa. 1, 2, 3, 4. Tapos meron pang mga dyan, half bet. Laban na yan. Mamaya yung 4 na lumabas di ba? So yung tennis slot natin, may tayong 2 doon. Tapos meron pang 4 na bakante. So magiging number din natin yan. Bali 6 yung slot natin. Tapos may mga half pa. Mga kalahati pa dun. Ito yung kinain ko kanina. Busog. Busog. Yung mga tol, kinain natin kanina. Ay. Mamma mia. Lagay muna natin sa labas tong buto-buto para kainin ng aso. Ay, yun na naman. Magagabi na naman. Paulit-ulit lang yung ano natin, ha? Ulit-ulit lang set ng buhay. Bukas Sunday. Sunday bukas. Ano kayang hindi natin gawin?
sila. Vloggers. Hello. Vloggers yan. Lakas ng hangin. Kaso madilim na. Ay, busog na naman tayo. Sana matulog na ako mamaya ng maayos. Naload kasi ako kanina eh. Kaya alas 7 na ng umaga ako nakatulog eh. Ano yun, Enola Holmes yung pinapanood ko. Simula ano ba tawag doon? Simula 1, Enola Holmes 1, 2, tapos 3. Natapos ko. 3 yun, di ba? So, alas 7 ako natapos. Tapos, kumain ako ng mga oras na yun. Tapos, nagpahinga na ako, natulog. Yun, nagising na ako ng 12:30. Nag-alarm kasi ako 12:30 para nga sa work ko. Para sa mga hassle natin, yun yung oras niya. So, pag-gising ko, okay naman na. Nasikaso ko agad yung hassle ko. 4th quarter na to. 4th quarter na. Magpe-payment reminders ulit ako. Papalo up ako dun sa mga hindi pa nakapagbayad. Yun mga tol, ito na yung pending natin. Nagsimula na. 1st quarter pa lang. Kaka-jumble lang. Tapos habang nagsisimula siya, di ba nag-post na ako ng final card. Yan. Meron akong bakante na 3. 3 yun. Kasi natayaan yung isa. Tapos may mga half bet siguro ako, mga 4. Itong card ko na to ngayon, ayusin ko na ulit, edit ko na, tatanggalin ko na yung mga hindi alaga. Para ito, tanggalin natin yan, hindi ito alaga eh. Yan, pa isa-isahin ko yan, lilinisin ko lahat. Meron lang kasi dyan mga ilan na alaga talaga. Yung gusto nila, lagi nakalagay yung number nila, ganun. Magagalit sila pag di mo nilagay. Kasi alaga nga nila, kumbaga, yun at yun lang ang gusto nilang taya. Ay! Tapos na naman ang work natin. Antayin na naman natin ulit yan yung result. Yun yung binabantayan ko ngayon. Yun nga lang, pag nagpapataya ka ng ending, kailangan nakabantay ka talaga. Pero, dahil nandito lang naman tayo sa bahay, ay okay lang sa atin yun. Dito lang naman tayo sa bahay. Kung magtatrabaho tayo sa iba, kunwari, makakapag-Korea tayo. Yun, sigurado yun, hindi ako makakapagpataya. Siyempre, pag nandun ako sa Korea, ang priority ko na doon is yung trabaho mismo doon. Di ba? Eh kung ang pasok natin is may overtime, so mag-overtime din ako. At siyempre, itong vlogging natin, priority din natin yan. Daily vlog din tayo doon. Daily vlog. Kahit na walang mga unusual na nangyari, daily vlog pa rin. Okay lang naman eh, may 10 naman na nanonood eh. Sabi nga ni Kong, di ba? Basta may ilang nanonood sa'yo, kuwari, may isang naniniwala sa'yo, sabi niya, basta may isang naniniwala sa'yo, huwag ka na huminto. Di ba? Ganun lang yan eh. Tuloy-tuloy ko na. Hugasan mo natin pinggan. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo. Lagi ko na papakinggan sa ano yan. Sa FYP ko. Hugas na naman pinggan. Tapos natin maghugas. Edit na naman. Edit na naman ang card. Diba? Ganun lang. Bukas na naman. Laban na naman kasi bukas eh.
Sunday eh. Pagka may bakante ako ng mga ilan, okay na yun. Hindi naman ako mag-aabono doon eh. Kasi di ba 10 slot yung atin. Balik kaya ka lang nun. Ayun. Parang wala kang kinita. Parang nagpagod ka. Wala kang kinita sa oras na yon. Pero pag binalatuan ka, doon ka kikita. Kaya minsan nagpe-pray ako na yung mananalo ba ay galante. pagka alam kong kuripot, wala na, patay na to. Sabi ko. Bilis 6 minutes na lang agad We're just gonna be taking a quick break. Magbabalik pa po ang PBA. So yun, yan na yung gagawin ko ngayon. Tapos pagkatapos niyan, maliligo na ako. Kuwari, edit ko na yung card ko, di ba? Kapag na-edit ko na, pagtapos ng game, pagtapos ng 4th quarter, ilalapag ko na naman yung panibagong card na para bukas. Tapos, tataya na naman sila. O, tapos madaling araw na naman, mag-edit na naman ako ng vlog. Hindi ko na naman alam kung ano oras ako makakatulog. Pag-edit ko ng vlog, tutulog, gising na naman ng tanghali. Ganun lang, paulit-ulit lang yung routine ko. Pero at least, kahit na hindi ako healthy, hindi ako nakapag-exercise, hindi ako nakapag-workout, ay at least hindi ko inuubos yung oras ko sa pakikipag-inuman, di ba? Sa mga walang kwentang bagay. Ganun. Dati kasi ang tawag dito, hindi naman sa inaano ko yung mga gamer Hindi naman sa inaano ko yung mga gamer. Dati kasi ganun ako, adik kasi rin ako sa games. Meron akong setup ng PC nung nasa Taiwan ako. Meron akong setup ng PC, nagdo-Dota 2 lang ako. Pag day off ko, halos isang buong araw. Kakain ako ng late, magdo-Dota lang ako ng magdo-Dota para libangan nga. Hindi ko iniisip kung paano kumita ng extra. Para sa akin, wala kang kwenta yung mga ginagawa ko sa mga oras na yon. Oo nga, nag-enjoy ako. Nalilipas yung oras ko. Pero sayang yung oras pala, di ba? Imbis na yung mga oras na yon ay ginamit ko para kumita ako ng pera o mag-aral ako ng panibagong skill para may matutunan ako, di ba? Imbis na yung mga oras na yun, ganun yung ginawa ko. Hindi naubos yung oras ko sa paglalaro. Tapos nung lumabas yung ML, yun na, ML naman ako. ML naman ako ng ML. Halos ganun din. Makabot ako ng madaling araw. Meron pa kaming inupahan ng tropa nun Meron pang inupahan yung tropa. Yung tropa lang pala yun ang upa. Parang kami, ambag-ambag na lang sa pagkain. Pagka day off namin lahat, magkakasama kami day off. Doon kami tatambay. Parang bootcamp siya. Tapos, buong maghapon na. Parang naging bootcamp siya kasi maghapon kami naglalaro doon. Ganun lang, maglalaro lang talaga kami. Mag-ML lang kami na mag-ML. Sabi ko, sarap ng ganung buhay parang bootcamp nga. Pero hindi namin siya pinagkakakitaan. Hindi naman, wala namang naka-live sa amin. Alam mo yung live na wala naman naka-live. Ganun. Hindi naman namin siya pinagkakakitaan. So, yun, ganun yung para sa akin, yun yung mga oras na nasayang ko. Kasi, di ba, imbis na inaano ko sa pagkakitaan. Katulad ngayon, kahit nasa bahay ako, sinisigurado ko na productive pa rin yung araw. Di ba, nagpapatay ako ng ending, inasikaso ko yung mga ibang side hustle ko. Tapos, ito, nagbo-vlog ako. So, lahat yan, lahat siya, pwede siya magpasok ng income. Ito sa YouTube, pwede siya magpasok ng revenue. Tapos, kahit wala pa siyang revenue ngayon, nagagawa ko yung mission ko, yung araw-araw ako nakapag-upload, di ba? Araw-araw akong nagbablog, nagsasalita dito, napapractice ngayon nga, parang normal na lang, di ba? Kung mahawakan ko na yung action camera ko, parang normal na lang ako nakikipag-uusap at alam ko na rin kung saan ako titingin, di ba? Yan, katulad niya, nakatingin ako sa'yo, na ko yung camera, di ba? Parang nagiging nasama na sa parang naging normal na lang ba? Kasi nga, paulit-ulit ko na siyang ginagawa. Kahit na nandito lang ako sa bahay, parang
productive pa rin yung araw ko. Kahit na hindi man ako nakapaglinis, di ba? Hindi man ako nakapaglinis, eh medyo malinis pa naman eh. Wala naman kasing bata ngayon dito. Kahit na hindi ako nakapaglinis dyan. Pero, yung ano ko, yung pagkakakitaan ay sinisigurado kong meron araw-araw. Kasi pag wala rin akong kinita sa pang-araw-araw, paano rin ako mabubuhay dito, di ba? Paano rin ako makakasurvive? Paano ako makakabayad ng mga bayarin? Paano tayo makakabili ng pagkain natin? Katulad kanino, pag ganun-ganun lang, di ba? Yung ginestos ko na yun, nasa 600 plus din. Di ba? Eh kung wala tayong pera, hindi tayo naghahanap ng paraan para kumita. Kung ganun pa rin yung ginagawa ko katulad dati, di ba? Ang laki ng panagkaiba nun. Sa akin lang, nasasabi ko lang yun kasi galing kasi ako dun eh. Wala naman masama na maglaro ka na maglaro. Kung yun talaga yung trip mo, wala namang masama na ubusin mo yung oras mo dyan, di ba? Maglaro. Kasi ikaw yan eh, buhay mo yan. Ako lang, sinasabi ko lang sa sarili ko kasi ganun yung ginagawa ko dati. So dahil nga tumatanda na ako, nag-isip naman ako ng iba na baka hindi nga tama yung gano'n kasi nga hirap din ako noon eh, yung mga oras na yun eh, hirap sa pera eh. Kasi nga wala mapapasok na pera dahil laro ako ng laro, bili pa ako ng bili ng mga skin sa ML noon. Tapos yung inaasahan ko sweldo ay yung sahod lang sa trabaho. Yan gano'n. Eh ngayon, di ba, kahit hindi ako pumasok sa trabaho, sinigurado ko na meron pa rin akong kita sa pamamagitan ng mga side hustle natin online. So yan, hininahan ko lang yung TV for 4 minutes pa sa first quarter. Siguro dito ko natatapusin yung vlog-vlogan natin. Medyo paloobat na rin itong action camera natin. Pagka-end ko ng vlog natin, edit ko na kagad to para mamaya pagtapos ilalapag ko na naman ulit sa GC, magpapataya na naman ulit ako. Tapos bukas, ganun na naman ulit yung routine natin. Bukas si Mia na naman yung magbabantay eh. So yun lang mga tol. At yun, natutuwa ako para sa akin, para sa sarili ko. Kasi kahit pa paano, kahit pa ganyan-ganyan lang yung content ko, ay nagagawa ko pa rin, di ba? Natutuloy ko pa rin. Nakakapag-upload pa rin ako ng araw-araw. Nakakapag-upload pa rin ako ng daily. So yan na kasi yung tinarget ko ngayon eh. Yung daily life ko, ilalapag ko dito. Araw-araw na buhay ko, i-upload ko dito. Ganun lang yung ano ko. Parang diary ko lang to siya. Sa pamamagitan ng long form video. Yan, 1 hour yung mga vlog natin ngayon, di ba? 1 hour. Parang reality show na kung ano lang talaga yung nangyari. Yun lang talaga yung vlog ko. Kung ano yung kaganapan, di ba? Kung ano yung kaganapan, yun lang talaga. So yun mga tol, maraming salamat sa mga nanonood dito, sa mga sumasama sa akin, sa mga sumasabay sa journey ko dito sa channel natin. At sana magawa ko rin to sa loob ng mahabang panahon, yung araw-araw makapag-upload, di ba? Sana magawa rin natin siya. Sana mabigyan natin siya talaga ng oras. Maging priority natin siya kahit sa future. Kahit na sobrang busy tayo, sana magawa pa rin natin to pag daily upload natin. So ilang mga tol, hanggang dito na itong vlog-vlogan ko para sa ngayong araw. Bye-bye!